Tanong ng bayan, dapat na bang palitan si Coach Jason na head coach ni Cuadro Alas? Pero bago po natin umpisan yung ating usapan, may share lang akong good news sa mga sports and fitness enthusiast na kagaya mo. Alam nyo po ba na pwede na po kayong bumili sa Toby Sports nationwide ng inaasam-asamong sapatos or sports equipment kahit wala kang dalang cash? 0% interest on your first month, tapos mayroon pang 5% discount on top of the already discounted product. Ganda, no? Tapos meron pa siyang flexible repayment terms for up to 6 months. Ito po yung Toby's Insta Credit powered by One Hand. Available po siya sa Android and soon sa iOS. Check nyo lang po yung details sa description. Salamat po. Okay, so pag-usapan na natin ito, no? At ngayon medyo critical at saka sensitibo ang topic na ito dahil alam naman natin yung mga Cuadro Alas fans medyo mainit. Pero hindi po si Casimero or si Cuadro Alas Casimero pag-uusapan natin dito. Pag-uusapan natin yung kanyang head coach na tila ay trending ngayon sa social media. So, pag-usapan natin, pakita ko muna sa inyo mga ilang post po na nakita natin dito. Ito po, post ni JM. At papalitan na daw si Coach Jason. Ito muna, bago yan ha. Yan po, marami po actually. Ang dami pong post ngayon na parang gusto nilang palitan si Coach Jason Casimero. Sabi nga nito ni Mark Robin, no? His brother wanted to be the head coach and Cuadro Alas so bad that he's jeopardizing his own brother's career. At so on and so forth. Marami po, no? Ako naman, ito yung opinion ko dito, no? Matagal na naman natin alam na kailangan ni Coach Jason ng improvement sa kanyang, ni Coach Jason Casimero ng improvement sa kanyang coaching skills. At natutuwa naman ako dahil marami siyang pera, pero parang medyo pangit tingnan kasi, no? Na gano'n na nga yung performance, medyo pinapakita niya yung pera. Hindi, parang para hindi maganda tingnan. Actually, marami naman akong coach na kilala na mas mayaman, at hindi naman nagpapakita ng ganun. Real talk lang. But here's the point po dito sa usap-usapan ngayon. And I will tell you up front na hindi naman dapat kailangan tanggalin. Pero kailangan niya mag-step aside. Gaya ni ginawa ni, sabi nga nung sa comment section, gaya yung ginawa ni Coach Shot. Kailangan niya mag-step aside. And kailangan niya, nandudum pa rin siya kasi kailangan siya ng kapatid niya. Kasi alam ko maganda yung bond nila at medyo siguro meron kasing meron tinatawag na inspirational or motivational coach. Baka namo-motivate si Casimero. And most probably namo-motivate si Casimero pag nandoon si Coach Jason. Kaya nga sabi nila nung daming sikat na praise ngayon, diskarte tol. Pero yung tunay na magbibigay ng diskarte, kailangan niya ng bagong head coach. Kailangan po ng bagong head coach. Coach Jason could still be there to provide assistance, maging second siya. Dapat tanggapin niya yan kasi yung sunod-sunod na laban ni Casimero, it wasn't that impressive. And they do badly need a conditioning and stamina coach. Kahit anong sabihin nila na lamado, panalo, it's not the point. The point is, nagre-regress po at bumababa yung kanyang kalidad sa mga nakikita ng mga tao, whether panalo siya o hindi. Ang nakakatakot nito, nahihirapan siya manalo sa mga hindi ganon kalibel niya ng mga boksingero. Oo, panalo siya. Sasabihin niya na wag muna siya i-criticize. Sikat kasi siya. So, talagang marami pong magsasalita. So, kung ganon na nakikita na Uguni, Akaho, Ngitumba ay nahihirapan pa siya, lalo na Ngitumba, kay Uguni napagod siya kagad, which is totoo naman. Hindi siya natalo, no? Pero nakikita natin yung talagang sinasabi nila yung care, yung pag-aalala ng mga tunay na fans. Hindi yung mga fans na okay na yan, panalo, balato, ganito, ang taas, galing mo. Doon mo makikita yung tunay na boxing fan na nag-aalala because gusto natin makita yung Inoue versus Casimero, which is now malabo kasi pati promoter niya nagsabi ng ganito. At kung yung promoter na mismo nagsabi na gusto niyang ilayo si Casimero sa training, at sparring kulang. At syempre, lahat kayo, may mga opinion kayo, ay hindi naman sa sparring yan. Hindi, may mga nagsasabi sa disiplina, sa ganito. It's overall issue But the thing is, nasa boxer siya, tsaka nasa head coach. Kung medyo mahigpit po yung head coach at talagang walang lusot yung boxer, hindi mangyayari po ito. So, para sabihan mismo ng promoter yun hindi yun yung manager.
Bakit kaya yung promoter ang nag-aalala maigi? Although tahimik lang kasi yung pinaka-manager nila, it's ano yung kumbaga hindi po maganda pakinggan para kay Coach Jason na ang daming nagsasabi na siya ay mag-step aside, mag-resign na o dapat palitan. So sa akin, hindi dapat palitan pero dapat mag-step aside na siya kasi hindi kaya talaga. Simple lang naman ang sagot. Hindi kaya para maibalik sa dating performance. Nung una gusto kong paniwalaan dahil gusto kong makagawa sila ng history. Napag-usapan na namin yan before, yung okay pa Pero talagang malabo talaga, Jason. Kailangan mo ng tulong. Miski na sina Coach Buboy, meron silang Freddy Roach, Coach Neri, lahat po ng mga coach, they team up with the veteran coach or a more experienced coach. Hindi naman yun masama. Kung mamasamain mo, ikaw na may problema. So dapat miski sinong tao, we always need to learn. Kung tayo-tayo lang, walang mangyayari. So, maganda dahil nabalita ako na open na si Casimero. Casimero, hindi mo naman kailangan tanggalin talaga si Coach Jason. Pero kailangan mo ng head coach na bago at hindi yan si Jason Casimero. Yun po yung aking pananaw. Pero kayo, tatanungin ko po kayo po ba ay naniniwala na dapat tanggalin na totally si Jason Casimero or dapat nandiyan pa rin siya? Ako sa tingin ko, diyan pa rin siya kasi kailangan siya ng utol niya di ba? For motivation, inspiration. Pero yung mag-iisip, yung tunay na magbibigay ng strategy at saka diskarte at kumbaga magpo-push kay Cuadro Alas, hindi si Jason yan. Tingin ko hindi niya kaya yung utol niya. Yun ang nangyayari. So, yung boss kasi yung boksingero So, real talk lang po. No hate. Just telling you the truth. Sana ma-appreciate nyo. At yun. I-comment nyo lang down below. Pag-usapan po natin.